Ibinunyag ng Iran ang plano ng kanilang aksyon habang naghahanda ang Israel at Estados Unidos para sa susunod na presyon sa gitnang silangan. Dapat handa na rin ang digmaan. Dito sa Lebanon, may gabing sinabi naming tigil putukan lang yon, hindi pagtatapos ng digmaan. Tinanong namin kung bakit hindi ninyo iginagalang gayong dapat naman. Hindi yon ang unang beses na nagpaputok kami ng mga misil mula sa teritoryo namin laban sa rehimeng Zionista ng Israel para ipagtanggol ang Lebanon kahit may tigil putukan. Kaya kung kailangan, gagawin namin ito sa pamamagitan ng digmaan at apoy. Sinabi ko na, kapag tumugon sila, tutugon din kami. Habang ginagawa namin ito, igigiit naming tuparin nila ang kasunduan. Bakit hindi tayo dapat maggiit? Makikita ninyo sa biyahe namin papunta roon, marami ng sunog, sagupaan at martir at lahat ay pababa nitong 3 o 4 na araw. Direktang ipinahayag sa publiko ni Mohammad Bagher Ghalibaf, pangunahing personalidad ng rehimeng Iranian, ang mensahe. Inamin ng Tehran na nakikipagnegosasyon sila sa Washington kahit hindi itinuturing na kaibigan ang mga Amerikano. Nagsalita siya tungkol sa posibleng digmaan kung hindi tutuparin ang kasunduan, nagbanta tungkol sa langis, nagpatigas ng tindig sa kipot ng Hormuz at sinubukang samantalahin ang mga pagkakahati sa gobyerno ni Trump. Itinas ni Benjamin Netanyahu ang tono at sinabi na 2 beses nang pumasok ang Israel sa Iran para pigilan ang sariling pagkawasak at nilinaw niyang maari may ikatlong aksyon kung kailangan. Iniligtas tayo ng mga Druze mula sa masaker. Tapos 2 beses tayong pumasok sa Iran para iligtas ang sarili sa pagkalipol-dulot ng mga bombang atomika na hawak nila noon. Sino kayang narito kung di yun nangyari? Magkakaroon ba ng ikatlong beses? Kung kailangan. Hanggat ako ang punong ministro, hindi magkakaroon ng nuclear weapons ang Iran. Si Jen J.T. Vance ay pumasok din sa gitna ng krisis at binigyang diin na nais ng Estados Unidos ng mga pangmatagalang kasunduan na mapapatunayan at suportado ng mga inspeksyon para sa denuklearisasyon ng Iran. Hindi ko alam kung kailan ipapalabas. Siguro bukas. Kaya sa tingin ko, ang sinabi ng Pangulo ay hayaan nating mangyari ito. May ilang bagay na gusto namin. Gusto namin ng matibay at pangmatagalang kasunduan na may inspeksyon para tiyakin na ang Iran ay magde-denuclearize ng bansa nila. Sige, tingnan natin. Nagpapatuloy ang technical na pag-uusap ng Estados Unidos at Iran sa kabila ng deadlock at pagtatangkang guluhin ng Tehran ang mga negosasyon. Ipinakita ng Israel na ayaw nilang palakihin pa ang banta. Sinisikap ng Washington ang diplomasya pero hindi isinusuko ang lakas. Anong ibinunyag ng Tehran? Bakit naging banta ang Hormuz? Paano tutugon sina Trump at Netanyahu? Ikukwento ko na sa iyo ang lahat ng yan. Kung gusto mo ng diretsong nilalaman, mag-subscribe ka na dahil araw-araw may ganitong video. Inilagay ni Ghalibaf ang krisis sa isang simpleng pangungusap. Nakikipagnegosasyon ang Iran, ngunit naghahanda rin sa digmaan. Malinaw ang mensahe, tinawag ng presidente ng parlamento ng Iran ang Estados Unidos na traidor na kaaway. Sa totoo lang, isa sa mga kritisismong ibinabato tungkol sa usaping ito ay dahil mismo sa mga kondisyong ipinapataw ng rehimen sa Lebanon, ang pangunahing reklamo nila ay ang pagpunta mo sa Zurich. Sabi pa nila, hanggang ngayon, hindi pa rin iginagalang ng rehimen ang tigil putukan. Sa dami ng martir ng Lebanon, hindi talaga naging tamang hakbang ang pagpunta sa Zurich, gaya ng paliwanag mo ngayon. Maging iginagalang. Oo, yan ang pinakapuro at totoong katotohanan. Tingnan mo ilang beses ko nang sinabi na talagang dapat nating bigyang pansin ito. Ang negosasyon ay talagang pangunahing paraan ng pakikibaka. Ibig sabihin, kahit na yan na nakikipagnegosasyon tayo sa Estados Unidos, hindi tayo nakikipagnegosasyon sa kaibigan, kundi sa kaaway, na hindi tumutupad sa kanyang salita. At sa tuwing magkakaroon ng pagkakataon, tiyak nakikilos laban sa atin. Sa totoo lang, ang mahusay makipagnegosasyon ay yung handa rin sa digmaan. Dapat handa rin tayo. Dito sa Lebanon, may gabing sinabi namin na tigil putukan. Tigil putukan lang yon, hindi wakas ng digmaan. Tinanong namin kung bakit hindi ninyo sinusunod yon. Dapat ninyo iyong sundin. Hindi yon ang unang beses na, sa gitna ng tigil putukan, nagpaputok kami ng mga misil mula sa teritoryo namin laban sa rehimeng Zionista ng Israel para ipagtanggol ang Lebanon. Kung kailangan, gagawin din namin ito kahit sa digmaan at apoy. Sinabi ko na, kung gaganti sila, gaganti rin kami.
Habang ginagawa namin ito, hihilingin naming tuparin nila ang kasunduan. Bakit hindi tayo dapat humiling? Ipinapakita ng pahayag kung paano ginagamit ng Iran ang negosasyon bilang pananggalang sa politika at ang banta ng militar bilang pananakot. Ang pinakasensitibong bahagi ay nasa langis. Sinabi ni Galibaf na muling nag-export ang Iran matapos ang epektibong pagsuspinde ng blockade at sinabi niyang mahigit 40 milyong bariles ang nailabas sa loob ng mga 10 o 12 araw. Idinagdag din niya na bago yon, ang Tehran ay halos 50 o 60 araw na hindi nakapag-export kahit isang bariles, talagang naipit dahil sa matinding presyon. Ngayon, pag-usapan natin ang tungkol sa sektor ng langis. Tingnan natin kung ano ang kalagayan nito at kung anong yugto na ito ngayon. Tingnan mo, isa sa mahahalagang nabanggit mo ay ang usapin sa sektor ng langis. Nang magsimula ang mga parusa, ang una naming naranasan ay tungkol sa aming langis. Ang aming Bangko Sentral ay pinatawan ng parusa, ang langis ay pinatawan ng parusa, ang mga petrochemical ay pinatawan ng parusa, at marami pang ibang bagay din. Ngayon mga 15 o 20 taon na kaming nabubuhay sa ilalim ng mga parusang ito. Sa dami ng pagpunta at paglalakbay sa proseso ng kasunduang nuklear, ngayon ko lang talaga ito naranasan sa unang pagkakataon. Ilang beses na nilang sinabing, hungkag lang itong pangako. At isa lang hungkag na pangako. Tingnan mo, hindi namin sinasabi na hindi ito hungkag na pangako. Pero sa kahit anong paraan, ngayon tingnan mo, yung hungkag na pangakong yan, kami nung Lunes, ibig sabihin, eksakto nung nakaraang linggo. Ano? Hindi, pumunta kami doon nung linggo. Noong Lunes na nakaraang linggo, sa website ng OFAC, ang treasury ng ZILPA, itong wave na ito o kung paano namin ito tinatawag sa industriya ng scrap, ay nangangahulugan ng pahintulot para mag-export ng langis at mga produkto nito at ang pag-apruba ng Bangko Sentral. Ibig sabihin, lahat ng kinakailangan para mangyari ang pagbebenta ng langis, petrochemical at mga produkto nito, ibig sabihin, kailangan ng mga transaksyong bangko, kailangan makilahok ang Bangko Sentral, kailangan ng insurance at kailangan ng transportasyon. Lahat ng yan ay pinayagan na. Ibig sabihin dati, dahil sa mga parusa, ang ating langis ay may mga restriksyon. Siyempre, nagpapasalamat tayo sa China, hindi lang dahil sila ang binentahan natin. Sa totoo lang, sila ang pinakaimportanteng kliyente ng ating langis noon. Pero ibinenta natin ang langis sa mas mababang presyo. Ngayon, ang presyo ng langis natin ay nakabase na sa Brent sa pandaigdigang merkado. Pareho na ang nakukuha natin halaga. Bayad agad dito. Oo, pagkatapos sa pamamagitan ng bangko. Dati, hawak ng mga tangga ang pag-aareglo ng mga account at katiwalian. Sa totoo lang, ang problema ay kung paano darating ang pera. Saan ilalagay ang pera ngayon? May limitasyon tayo at hindi basta pwedeng ipambili kahit ano. Ngayon, pinapayagan na ito. Ngayon, hindi ko maintindihan kung bakit may ilan na pilit sinasabi na hindi ganoon. Sinasabi nilang tinapos na natin ang OFAC pero hindi pa natin tinatapos. Ano bang usapan ito? Hindi ito magagawa ng Estados Unidos dahil ipinakita ng Estados Unidos wala tayong tiwala sa kanila. Pwede nila itong gawin kahit kailan, pero may sagot tayo, ginagawa rin natin iyon. Sa totoo lang, ito ang sining ng negosasyon. Ngayon, ganap nung naisagawa ang diskusyong ito at ang Artikulo 10 at ito rin. Inasahan din namin ang tagal ng aming negosasyon para sa 14 na bagay na ito sa loob ng 60 araw. Kung may kasunduan ng dalawang panig, pwedeng palawigin ito. Ayan ninyong sabihin ko ito ngayon para bukas hindi na nila baliktarin. Ang prosesong ito ng pag-renew tuwing 60 araw kung magpapatuloy ay palalawigin hanggang sa makarating ang negosasyon sa pinal na resulta. At ang pagtangga ng lahat ng pangunahing, sekundarya at mga parusang may kaugnayan sa palitan ng pera sa inyong pahintulot sa anumang paraan. Sa lupon ng mga gobernador at konseho ng seguridad. Konseho ng Seguridad, Konseho ng mga tagapamahala, pati na rin ang mga parusa ng Estados Unidos mula sa Kongreso o mga kautusang ehekutibo ng Pangulo. Kung hindi matanggal ang lahat ng ito, tuwing ika-60 araw, kailangan itong palawigin. Iyan ang proseso. Kapag natanggal lahat, matatanggal din ito. Posible rin sa huli dahil hindi mapagkakatiwalaan ng Estados Unidos. At bumalik ka para lumaban, makalipas ang 3 linggo pare. Tinwit ko rin yan.
Umikot ka para makaikot din kami. Kung kailangan, lalaban tayo. Kung ipagkakait nyo sa amin ang langis, wala ring makikinabang dito. Kapag hindi na kami mag-e-export ng langis mula sa Persian Gulf at pipilitin kami ng Estados Unidos, hindi namin papayagan na sila at ang kaalyado nila ay makakuha ng langis habang kami ay hindi. Napakalinaw nito sa amin doon. Ipinapaliwanag ng pahayag kung bakit agresibo ang rehimen. Kailangan ng Iran ng kaluwagan sa ekonomiya at sinusubukang gawing tagumpay sa politika ang bawat bariles na maibenta. Ang kasunduang ito ay nagbibigay ng 60 araw na palugit para sa malayang pagdaan ng komersyal na barko, ngunit hindi nililinaw kung sino ang magkakaroon ng kontrol sa ruta sa hinaharap. Ayon sa mga ulat, tinalakay ng mga negosyador ng Amerika ang mga paraan para mapanatiling bukas ang Hormuz, habang iginigiit ng Iran na gamitin ang rehiyon bilang instrumento ng estratehikong presyon. Ipinapakita ng pahayag ni Galibaf ang plano ng Iran, magbenta ng langis, bumili ng oras, panatilihing may banta ang Hormuz at subukang makalamang bago bumalik ang presyon. Kapag sinabi niya hindi bibitawan ng Iran ang kanilang mga karapatan sa kipot, nagpapadala siya ng mensahe sa merkado, sa Washington, sa Israel at sa mga bansa sa Golpo. Sumagot si J.D. Vance sa ibang linya. Ayon sa panggalawang Pangulo ng Amerika, may teknikal na negosasyon kahit itinatanggi ng Iran sa publiko ang mga usapan. Ayon sa kanya, bahagi ng isang rhetorical na taktika ng Tehran ang pagtangging ito upang guluhin ang pampulitikang kapaligiran. Ang posisyon ni Vance ay nagpapaliwanag sa estratehiya ng Washington, panatilihin ang teknikal na ugnayan, humingi ng konkretong pangako at gawing malinaw na walang benepisyo kung hindi magbabago ang ugali ng rehimen ng Iran. Pinakamabigat na pahayag ni Vance ang pagsabing gagamit lang ng puwersang militar si Trump kung may malinaw na layunin. Lubos. Natatalo sila sa argumento sa politika dahil sa pandaigdigang merkado ng enerhiya. Kaya ang presidente ng Estados Unidos ay tumutukoy sa mga kritiko na humihiling ng mas maraming bomba. Tama? Oo, ang ugali nila ay basta na lang magbagsak ng bomba at magbagsak ng bomba at magbagsak ng bomba at hindi nila kayang ipaliwanag kung para saan. At ano ang gagawin ng presidente? Wala siyang gagawin. Wala siyang gagawin. Wala siyang gagawin. Wala siyang gagawin. At malino nang ipinakita na handa siyang magbagsak ng mga bomba. Mga bomba. Pero kung ito lang ang layunin, kaya tinitiis niya ang matinding pressure ngayon. Simple ang layunin ng Amerika, pangmatagalang pangakong mapapatunayan at sinusuportahan ng inspeksyon. Sinusubukan ng Iran samantalahin ang diumanong di pagkakasundo sa Estados Unidos. Ibinanggit ni Galibaf sina Marco Rubio at J.D. Vance na tila magkaiba ang kanilang paraan. May hindi pagkakasunduan pa rin kahit sa loob ng Estados Unidos. Ngayon, tingnan mo, sinusundan ni Rubio sa isang paraan at sinusundan naman ni Vance sa ibang paraan. Ano ang ginawa ni Rubio noong Huwebes sa Bahrain, rehiyon ng Golpo Persiko? Anong aksyon ang ginawa niya? Lahat ng ito ay taliwas sa Memorandum of Understanding at sa mga bansa sa Golpo Persiko. Muli, inilagay nila sila sa alerto at iniudyok laban sa kipot at sa atin. O sila ay mga kaaway natin. Meron tayong Memorandum of Understanding at matatag tayo rito. Nandun din si Rubio. Tinutuloy lang nila ang Memorandum ng Pagkakaunawaan ng Washington kung saan gusto talaga nilang sundan ang plano ng Abraham at gawing normal ang relasyon ng Lebanon sa rehimeng Sionista. Pero ang Memorandum of Understanding natin ay talagang pinangangalagaan ang kalayaan ng Lebanon sa lugar na yon kung saan napakaraming tao ang trahedyang nawawalan ng buhay. Maraming mga Muslim, may iba't ibang mga Shiita, maraming Sunni at marami ring mga Kristiyano. Nandun ang iba't ibang relihiyon at etnisidad, ngunit patuloy ang rehimeng Sionista sa pagkitil ng buhay at paggawa ng krimen. Kaya kailangan talaga nating pumunta at makipag-usap. Dapat nating sundin ang memorandum ng pagkakaunawaan na ipinagmamalaki natin. Ang pagsubok na ito ay politikal. Ipinapakita ng Tehran sa mamamayan na nahahati ang Washington at kaya samantalahin ito ng Republika ng Islam. Pero ang pangunahing linya ng administrasyon ni Trump ay nananatiling nakatuon sa pressure, teknikal na negosasyon at banta ng aksyon kung lalampas sa napagkasunduan ng rehimen.
Pumasok si Netanyahu sa krisis na ito na nagsasalita bilang leader ng isang bansa na hindi pumapayag na hintayin pang lumakas ang kalaban. Sinabi niya, 2 beses nang pumasok ang Israel sa Iran para iligtas ang sarili at gagawin ulit kung kailangan. Iniligtas tayo ng mga Druze mula sa masaker. Tapos 2 beses tayong pumasok sa Iran para iligtas ang sarili mula sa pagkalipol dahil sa atomic bombang hawak nila noon. Sino kaya ang narito kung di natin ginawa yon? Magkakaroon pa kaya ng 3 beses kung kailanan? Habang ako ang punong ministro, hindi magkakaroon ng nuklear na armas ang Iran. Ganon din ang pananaw ng Israel sa Gaza pagdating sa seguridad. Binanggit muli ni Netanyahu ang voluntaryong imigrasyon mula Gaza bilang opsyon. Isang panukala na tinalakay ng mga opisyal ng Israel upang payagan ang pag-alis ng mga Palestino mula sa Gaza sa pamamagitan ng organisadong paraan ayon sa mga ulat ng medyang Israeli. Ang paksay eksplosibo, ngunit sa lohika ni Netanyahu, ito ay konektado sa ideya ng pagpapababa ng kapangyarihan ng Hamas at baguhin ang balangkas ng seguridad sa paligid ng Israel. Sa Lebanon, nagkaroon din ng bagong salik ang labanan. Ayon kay Vance, may direktang pag-uusap na yon ang Lebanon at Israel na ilang buwan nang hindi nangyayari. Alam mo, na yun lang nagkakaroon ng direktang pag-uusap ang Lebanon at Israel matapos ang ilang buwang pagtigil. Pareho silang sa isang banda, malawak na nagkakasundo at, alam mo, maaari mo pang sabihin na kung pagsasamahin mo ang kasunduan sa kapayapaan ng Lebanon at Israel sa memorandum ng pagkakaunawaan na nilagdaan ng Estados Unidos at Iran, ang sinasabi ng parehong dokumento sa pinakapundamental na paraan ay igagalang ang teritorial na integridad ng Lebanon. Tama ba? Siguradong nagbago na ang lahat. Sa palagay ko, ang tanong ay kung ito'y pangmatagalan. Ako naman? Ayon sa Amerika, anumang kasunduang kinasasangkutan ng Lebanon at Israel ay dapat umayon sa mas malawak na pagkakaunawaan ng Washington at Tehran. Dahil ang Hezbollah ay nananatiling braso ng Iran na patuloy na naglalagay ng presyon sa hilagang hangganan ng Israel. Ang kasunduan tungkol sa Lebanon ay nananatiling marupok. Ayon sa mga ulat kamakailan, tinanggap ng pamahalaan ng Lebanon na magpadala ng mga tropa sa kahabaan ng timog na hangganan bilang bahagi ng isang kasunduan sa Israel. Nananatiling paunaying hinihingi ng Israel ang pagdidisarma ng Hezbollah bago ang mas malawakang pag-atras. Iyan ang dahilan kaya nagreklamo si Galibaf na ginagamit umano ang hukbong sandatahan ng Lebanon para sa rehimeng Sionista. Kasabay nito mga 48 oras na ang nakalipas, matapos ang 4 o 5 round ng negosasyon sa pagitan ng Lebanon at ng rehimeng Sionista sa Washington, nag-usap sila roon. Doon din sila ay nakarating sa isang kasunduan na binubuo ng 14 na puntos. Ngayon, hindi tinatanggap ng mga tao sa Lebanon ang kasunduang yon. Taliwas ito sa konstitusyon ng Lebanon. Sa totoo lang, sa isang banda, formal na bumabalik ang Israel, bumabalik muli sa Lebanon. At ngayon, pati ang hukbong sandatahan ng Lebanon ay inilalagay na sa serbisyo ng rehimeng Sionista para tiyakin ang seguridad ng rehimeng Sionista. Ito na ang kasunduan na yon. Ngunit ang kasunduan ng Iran at Estados Unidos ay nagsasabing ang Lebanon mismo ang gagawa nito. O tayo ay nasa isang labanan laban sa rehimeng Sionista. Ipinapahayag dito ang pag-aalala ng Iran sa anumang hakbang na maglilimita sa kalayaan ng Hezbollah na maglagay ng presyon sa Israel. Para sa Tehran, ang pagkawala ng impluensya sa Lebanon ay pagkawala ng isang estratehikong piyesa. Para sa Israel, ang pagpapaurong sa Hezbollah ay para maprotektahan ang hangganan at mabawasan ang pagkubkob ng Iran. Kasama rin sa mas malawak na konteksto ang sinabi ni Vance tungkol sa China at artificial intelligence. Ayon sa kanya, may mga tao sa inner circle ni Xi Jinping na nais mangguna sa AI habang ang iba ay natatakot sa posibleng resulta ng tagumpay nito. Sinabi rin niya na may isang kawili-wiling issue tungkol kay Jinping. Ang mismong pulisiya ng China sa AI ay pangunahing hinango sa sarili nating pulisiya. Hindi lang ito tungkol sa pagkopya nila sa Amerikanong modelo, pero bahagi rin yon. Sa totoo lang, hindi ako sigurado. Pakiramdam ko, karamihan sa mga Amerikano ay hindi alam kung paano mag-isip ang mga Chino tungkol sa AI. Sa tingin ko, may bahagi ng mga patakaran ng China, alam mo, ang malalapit na tao kay Xi, na malamang gusto lang talagang mangibabaw sa karera ng armas sa AI. Sa tingin ko, may mga malapit kay Xi na nagsasabing ayaw nilang matalo sa Estados Unidos pero ayaw rin nilang manalo.
Ang ibig kong sabihin, sila. Sa tingin ko medyo natatakot sila tungkol dito. Ang koneksyon sa Iran ay tungkol sa kapangyarihan. Para sa Washington, ang tunggalian sa mundo ay halo ng teknolohiya, enerhiya, militar at politikal na impluensya. Ang Iran ay aktibo sa Hormuz at Lebanon, habang ang China ay nakikipagkompetensya sa artificial intelligence. Tumutugon ang Israel sa seguridad. Si Trump ay nagtatangkang magbuo ng presyon at kasunduan ng hindi nagpapakita ng kahinaan. Tinanggi ni Galibaf ang pahayag ni Trump ukol sa perang pinalaya para sa Iran. Nang tanungin siya tungkol sa bersyon na ang mga pondong ito ay maaari lamang gamitin para bumili ng butil mula sa mga magsasakang Amerikano, sumagot siya na ito ay ganap na hindi tama. Napag-usapan kamakailan kung nilimitahan ng Pangulo ng Amerika ang perang ito para lang sa pagbili ng butil mula sa mga magsasakang Amerikano ayon sa dating empleyado. Tama pa ba ito, Doktor? Walang-wala po. Ipinapakita ng pagtatalo ang isa pang sensitibong punto. Ibinebenta ng Washington ang kontrol sa Yaman, samantalang ipinararating ng Tehran sa kanilang mamamayan na hindi nila tinanggap ang pangangasiwa ng Amerika. Ang Iran ay nahihirapan dahil bawat paliwanag ay may bagong issue. Ginagamit ng Iran ang bawat prente bilang alas sa negosasyon. Tinututukan ng Israel na pigilan agad ang mga banta bago ito lumaki. Kung sasabihin ko sa iyo, noong madilim na ikapito ng Oktubre na nayon, ay napatumba natin sina Dave, Sinwar, Haniyeh, Nasrallah, pati halos buong liderato ng Hezbollah at malaking bahagi ng kanilang arsenal ng mga misil. Nakontrolado na natin ang halos 70% ng teritoryo ng Gaza na may mga sonang pansiguridad tayo sa loob ng Lebanon, mga sonang pansiguridad sa loob ng Syria at syempre isang sonang pansiguridad sa loob ng Gaza. Na nabasag na natin ang hadlang ng takot. Sa 47 taon, walang naglakas loob umatake sa Iran sa paraang militar. At hindi lang namin ginawa yon, kundi 2 beses pa namin silang tinamaan. Naalis namin ang direktang banta sa aming pagiral. Gusto mo pa ba? Hindi, gusto ko lang malaman kung tapos na at kung naiwan na yon sa nakaraan. Tingnan mo. Kailanman, hindi. Patuloy tayo. Hindi ito kailanman tagumpay. Ang layunin ay nananatili. Hayaan mong sabihin ko sa iyo ang isang bagay. Hindi ito kailanman natatapos. Gusto mo bang mabuhay sa gitnang silangan at sa mundo? Dapat kang maging malakas. Kami ay malakas at ang Israel ay mas malakas kaysa kailanman. Pinipigilan at nilalabanan namin ang mga banta. Lubos namin pinahina ang mga ito. May gagawin pa tayo pero sinabi ko na sa iyo. Harapin ang natitirang Iranian Axis, samantalahin ang oportunidad. Ang mga technical na pag-uusap ay hindi nagpapababa ng alerto, bagkus pinapataas pa ang pangangailangan sa kalinawan. Nagbabala ang Israel na hindi sila manonood lang kung gagamitin ang kasunduan para mag-reorganisa ng mga puwersa. Sinisiguro ng Washington na hindi basta-basta palulusutin ng diplomasya na walang resulta. Salamat sa panonood hanggang dulo. Suportahan ang aming proyekto at mag-ambag ng pinansyal sa pamamagitan ng Pixky na makikita sa iyong screen. Kami ay independent channel na naglalayong magbigay ng tamang impormasyon. Malaking tulong ang iyong ambag sa pagpapatuloy namin.